and a very happy birthday to my dear good friend Edwin, Pastor Edwin. God bless you as you celebrate your birthday today, and may He bless you with many, many blessings and also with good health and strength for each day. Hope to see you soon. Take care. God bless you. Bye-bye. Hello po, Pastor. Happy birthday po. At maraming salamat po sa pagiging tatay po sa amin. At ganda rin po. Maraming salamat po sa inyo, sa buhay niyo po. God bless po. Happy birthday, Tay. Una, gusto ko pasalamatan ng Diyos sa buhay niyo po dahil sa nagdaang isang taon ay iningatan ka niya at binigyan ka niya ng magandang kalusugan. And I continue to pray that God bless you with good health and a divine protection because you truly deserve the best blessings in life. I hope you enjoy your special day and thank you for all the sacrifices po na binibigay niyo po sa amin. Muli, mahal na mahal ka namin. Happy birthday. God bless you. Hi, Pastor Orsi, Mike here. Anyway, magandang umaga po. Salamat po sa lahat-lahat. And then, nagpapasalamat po ako, kami, nandyan kayo sa buhay namin. At always, pinapanalangin po kami. You're like a more than a father to me and to us na tumatayo at nilalapit kami sa Diyos. As always, ang pinaka-importanting bagay dito sa mundo, especially nowadays. Salamat po, Pastor, sa lahat yung mga moments natin na pinagsasamahan na andyan ka sa akin, especially on my down moment, na you are willing to listen and to give a right advice na alam mo na kailangan ko yun. At pinapaunawa mo sa akin talaga always na mahal ako ni Lord. Salamat po, Pastor. Alam mo po, mahal ako ni Lord talaga dahil ibinigay ka niya sa amin. Dahil napakalaking bagay po, Pastor, na naandyan ka sa akin, sa amin. You're more than a father sa akin na talagang paano na lang walang nag-guide. Para kang isa kang ilaw sa journey ng buhay ko na nag-guide at nagbibigay sa akin ng motivation, direction. Salamat po, Pastor. Salamat po. And bumabati po ako sa inyo ng maligayang kaarawan. Ang tanging dasal po naman namin para sa inyo ay maging strong kayo, malusog, healthy, long life. Kasi marami pa po tayong pagsasamahan, tayo ng mga congregation. Kasi kailangan po namin kayo. Kaya stay healthy, okay? Pag uwi ko, we have a lot of moments to be with. And then, namimiss ko po kayo. And then just to let you know, hindi man tayo laging magkasama physically now kasi nandito po ako sa kabilang ibayo. Nandito pa po sa puso. Mahal na mahal po ako, Pastor. Salamat po sa lahat. Salamat po. May iwanan pa. Birthday, Pas. Salamat sa pagbabay sa aming pamilya, sa akin, sa walang sawang pagpapayo at pagbabayad sa Pagkas Pumulo. Salamat sa kaawat mo. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng sa Eduardo David sa pamilya namin. Maraming salamat sa lahat na hindi kayang siya ng salita. Hi po, Pastor. Happy birthday po sa atin. And sana po lumao po yung buhay niyo and kabayan na po. Marami pa po kayong ma-invite na mga kabataan dito. Thank you po, Kabay. Happy birthday, Pastor. Sana umaga ka ang buhay mo para makabimuran kami. Okay? Pastor, maraming salamat. Malakas yung katawan niyo. Ang habang buhay. Mahal na mahal kita. Ikaw na ba lang sa akin nag-ano ko sa ospital na punta ko dito? Happy birthday, Pastor. Okay. Nawa, marami pang bigay ng Panginoon Diyos na ating buhay. Pagpalain nawa tayo sa ating Panginoon Diyos. Salamat po, Pastor, na ito ay nagdaos
Tapos ng birthday nito, salamat ng marami po. Happy birthday. Happy birthday po. Thank you po sa birthday. Auntie Ro, lagi mo pinag-pray. Thank you. Hi Pastor! Happy birthday po! I hope na ma-enjoy niyo po ito ng very special day. And take ko na rin po itong opportunity na to para magpasalamat kay Lord dahil po sa buhay ninyo. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po kayo. Salamat po sa lahat ng advice ninyo. And sobrang genuine niyo po yung tao. Hindi lang po sa akin, kundi sa lahat po ng mga taong nakapaligid po sa inyo. I pray po na kung ano man po yung mga desire po ng heart ninyo is i-grant na rin po ito ni Lord. And again po, I hope na mag-enjoy po kayo ngayong araw. Happy birthday po. God bless! Happy birthday po, Pastor. Hi, Pastor. Gusto ko lang sana sabihin sa'yo, Pastor, na happy birthday. Happy birthday, Pastor. Valentine ang birth mo, Pastor. Wish ko lang po sa inyo na sana mabigyan ka pa ni Lord ng healthy katawan. Bless ka pa ni Lord ng maraming blessings. And thank you, Pastor. Love you so much. Thank you po sa lahat. Maraming sa lahat na sa kumagay na happy birthday na happy birthday Pastor na si Pastor. Pastor, happy birthday. Salamat po sa iyong buhay na inagaroon ng Diyos sa iyo at sinistilitin niya. Kaya po namin na maganda po parating na lumalabay sa amin at parating na ito sa amin ng salita ng Diyos. Kumating po tayo sa happy birthday. God bless you po sa iyo. Happy birthday po, Pastor. Salamat din po sa birthday niyo. And sana po dito sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Happy birthday po. Happy birthday po, Pastor, sa ano po ay maging masaya po kayo sa birthday niyo at I hope God will bless you more. Maraming salamat po. So, I wish you best day po on your birthday and live a happy life po, Pastor. That's all. Happy birthday, Pastor. Maraming salamat po sa pagtutulong sa amin. Na sana makabuti na rin po kami. Sana na rin po, Pastor, mag-iingat din po dito. Bye-bye. Happy birthday po, Pastor! Happy birthday po, Pastor! Sana po masaya kayo sa birthday nyo at maraming salamat po sa pagiging patay sa amin. Yun lang. Happy birthday po, Pastor. Pastor, happy birthday po. Pastor, Pastor, happy birthday po sa birthday niyo po. Ay, happy birthday po, Pastor, sa ano po ay maging masaya po. Ayan, maraming salamat sa mga bumati kay Pastor Ed. So muli, again, happy birthday sa ating mahal na Pastor, Eduardo David. To
you. Sa dami ng kandila, hindi nagkasya. Kasi I'm 69 anyway. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa pagkakataon na makasama niya ako, lalo na sa ECF. At isa po yung pinaka-pasasalamatan ko kasi sa mga nakarang birthday ko, parati siyempre hindi Sunday. So itong year na to, I was so excited kasi gusto ko talaga sa simbahan. Dito po ako nakatira. May maliit na kwarto po dyan sa gitna. So itong birthday nito napaka-special kasi ito po yung puso ko, ito po yung buhay ko. Ito po yung buhay ko sa mission field. At ito po yung mission field ko ngayon. Kaya salamat na nakasama ko kayo sa birthday ko. Kayo po yung nagpapataas ng blood pressure ko. Kayo po yung dahilan kung bakit ako pumapayat. Pero kayo po yung dahilan kung bakit nagigising ako ng alas 3 ng madaling araw. Para ipag-pray ko po yung mga pangalan na isinusulat niyo po doon. Ito po yung kaligayahan ko bilang missionary na may lapit ko kayo sa Diyos, hindi lang kapag Sunday. Kaya nagpapasalamat din ako doon sa mga sa group chat, nagsasabi ng mga concern ko nila, kung may mga karamdaman, kuminsan, Pastor, pag-pray ko po yung nanay ko, yung kapatid ko. Napakalaki pong kaligayahan po sa isang pastor po yon. Na nalalaman ko po kung ano yung sitwasyon nyo kasi kapag Sunday, konti lang po yung oras natin eh. Dito lang, tapos aabangan ko lang kayo pag-uwi nyo. Meron nagmamadali, inahabol ko pa. Pero ito po yung puso ko, ito po yung buhay ko. Ang buhay ko, binigay ko na po sa Diyos mula pa noon. At ang inilig ko sa Kanya, bigyan pa niya ako ng kalakasan para patuloy po ako makasama sa ginagawa niya rito at patuloy ko po kayong paglingkuran at yung pati na yung wala sa ECF po. Yung upuan po ni Brother BJ na yun, pakita mo nga. Ito po yung mataas yan. Mataas po yan para siyang bar chair. Kasi nung magka-cancer po ako, sinabi ng doktor na bago ako operahan, pinagawa po niya ako ng last will and testament. Kasi kaibigan ko po yung nag-opera sa akin, Christian din. Sabi niya, Pastor, hindi tayo sure kung malalampasan mo yung sa surgery room. So sabi niya, you put your house into order. Nakasama po yun yung paggawa ng last will and testament. Saan ako'y lilibing, saan dadali ng bangkay ko, yung mga ganun po. So, gumaling po ako. Kaya lang matagal po akong hindi nakaakyat dito kasi nga 4th floor. So, mahaba yung sugat ko. So, hindi ko akalain na makakabalik pa ako. So, puri ng Panginoon. And that was 8 years ago po. Imagine nyo po yung 8 taon na yon na imagine nyo yung puso ko nung after ilang buwan, itinira nila ako sa condo muna. Kasi sa condo mayroong elevator at doon nila ako pinupuntahan. Hindi ako makaakyat dito matagal. Imagine niyo yung puso ko na katulad ko na nakaakyat ako. Hindi ko po makalimutan yon. Tapos magmula po noon, ang buhay ko parang one day at a time. Hindi ko alam kung hanggang bukas pa. At hanggang ngayon, binabantayan po nila yung tinatawag nilang metastasis na maring babalik yung cancer ko, maring iba sa ibang parte ng lugar ng katawan ko. So pinagawa ko po yung upuan na yon. Sabi ko, God, gusto kong hanggang sa last breath ko, kahit nakaupo lang ako, gusto kong magpahayag ng salita mo. Ito po yung kaligayahan ko. Yung ituro sa gustong matuto, yung magandang buhay, yung mga salita ng Diyos. At ang kaligayahan ko,
nakikita ko po kayo. Kayo po yung inspiration sa buhay ko. Kasi ganun talaga, parang yung baby nga, matagal matagal bago siya matutong lumakad. Pag naglakad yan, mag-aaral, matagal na proseso. So ito po yung pasalamat ko sa Diyos na nandun ang kakulitan, nandun ang katigasan ng ulo. Pero ito po yung kaligayahan ko, na nakikita ko po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ako, wala akong magagawa po Ang magagawa ko lang, ihahanda ko ito bago mag-8 a.m. Bago po buksan ang pinto. Of course, magmula Sabado, buong linggo ginagawa po yun. Pero ang parati kong minimithi, nakikita ko po sa inyo yung pagbabago. Nakikita ko sa mga batang ito na dati sa isang sentence may 2-3 mura, nagmumura, pero ngayon hindi na po. Nakikita ko sa inyo na pag pumunta kayo sa Panginoon, nagbibihis na kayo. Nakikita ko kayo na may mga kaibigan kayo sa simbahan. Nakikita ko sa inyo yung iba tumutulong sa maliit na pamamaraan. Alam po ba ninyo kung gaano ang nabibigay ng Diyos sa puso ko? Yung sinasabi niya na meron kang nagagawa. Merong saysay ang buhay mo. Merong halaga. Kaya nga po kapag tinuruan ko yung mga leaders, in-impress ni God sa akin. Pastor Ed, yung sinabi po ni Brother DJ kanina. Pag natapos, pag tinawag na kita pa uwi, anong gusto mong sabihin ko sa iyo? Maraming panahon na sa missionary, 38 years na po ako missionary sa Diyos. Yung gasgas na, welcome my good and faithful servant. Hindi na po yung iniling ko. Sa lugar, gusto ko marinig sa iyo, Pastor Ed, natapos mo yung mission mo kay AJ, kay Brother Willie, kay Jamaica, sa iyo pong lahat, at iba pa. Ito po yung gusto kong marinig. Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon na minsan nagagalit ako, napasermonan ko kayo, napapagalitan ko kayo kasi mahal ko po kayo. Totoo po yun, hindi po yun biro. Yung sabi ng Diyos na mahalin mong kaaway mo, yung tinuturo ko sa inyo, ipag-pray mo araw-araw to, pagdating ng araw, na mahalin mo to. Wala na tayong incentive sa perfect attendance, pero binabantayan ko yung attendance ko. For the purpose, may pag-pray ko po kayo, my names. Hindi ko man matandaan ang mga pangalan ninyo, pero nailalapit ko po sa Diyos. Kilala ng Diyos yung mga pangalan nyo. Pag hindi ko makita si Angelo sa prayer, hindi sila nagsimba. Of course, naalala ko sa prayer, pero wala akong alam kung kumusta na siya. Hindi ko pa nakikita si Sister Vivian, hindi ko sa kilala. Pero na-request ng anak niya na ipag-pray mo, Pastor, ang nanay ko. Pinagpipray ko siya. Alam mo po yung kagalakan ko, nung makita mo yung taong hindi mo kilala na pinagpipray mo marami. Sobra po. Yun po ay biyaya ng Diyos. Ito po yung tinatawag nilang calling. Na pag tinawag ka ng Diyos, sumunod ka, hindi po bababayaran sa puso. Pagod ang katawan, totoo yun, kumisan nagugutom. Pag na-delay sila Jonah, sila AJ, sila po may dala ng breakfast ko, nakikita nyo yan. Doon pa lang ako kumakain ng breakfast. Pero hindi nagrereklamo ang katawan ko. Bakit? Kasi masaya po ako. Ito po yung tinuro rin na ng Diyos na sana sa inyo kung anong pinapagawa ng Diyos sa inyo. Believe me, gawin niyo po. At mararanasan niyo po yung nararanasan ko. Mahirap, pero napakasaya po. Merong kahulugan ang buhay ko po. Merong saysay ang buhay ko. Kaya salamat po.
pagpasensya nyo yung mga kumisan, mga pagaling, tandaan ninyo, kaya ko po ginagawa yun, mahal ko kayo. Ayaw kong manatili kayo. So, picture taking tayo bago tayo kumain. Doon ang camera.